Ay ngayon nako labas na naman ang mga kandidato dyan sa TV, pasayaw-sayaw na naman, meron nako talaga namang nakabungis-ngis mula umpisa hanggang sa matapos, nakabungis-ngis, naku po Diyos mio, babae ang aking clue, talaga namang nakakasura, ang bagal para maglipat nitong aking TV Plus, ang tagal, kasi pag nalabas yung mga kandidato, nililipat ko, naku, ang tagal lumipat, tinamaan ng grasya yung isang talaga nakakasura, mula umpisa nakangisi, abay ngising aso, tinamaan ng grasya mga kandidato yan. Alam nyo na siguro ang political dynasty kung dahil napakalimit nyo marinig yan. At alam nyo rin, pinag-aaralan siguro natin yan sa elementary, high school, na nasa constitution natin yan, political dynasty. At yan nga, tulad na inyong alam, yan yung pagtakbo ng magkakamag-anak, magkakapamilya, pwedeng parehong posisyon kung magkaiba ng barangay, magkaiba ng city, pwedeng sabay-sabay sila, senador, congressman, mayor, vice mayor, barangay captain. So yun ang ating tinatawag na political dynasty. At marinig din sa mga kandidato siguro na binuboto kami ng tao, so walang political dynasty, gusto kami ng tao, binuboto kami. So yun ngayon sa ating constitution, naroon nga yan ang kaso. Yun din ang malaking pagkakamali itong grupo ni Father Joaquin Bernas nung araw. Silang gumawa ng constitution, sila nagsulat, may nakalagay nga doon kasi kailangan para batas. Hindi naman natin maasahan ating kongreso, senado na magpasa ng ganyang batas dahil silang maapektuhan. Tulad ngayon dyan, senado, sabay-sabay na dyan, magkapatid na Cayetano, mag-inang Bilyar, ngayon tatakbo pa si Camille. Pag minamaras-malas tayo, 3 ang Tulfo, 2 dyan ang Estrada. Sa US parang walang ganyan, wala tayong narinig na ganyan, mga senador, congressman, presidente. Pag nag-retire ang president, babalik sa atin, merong ganyan, pag lumabas. Tulad ni Gloria, Erap, paglabas naging mayor, congresswoman, etc. etc. So ano po ang solusyon dyan? Siyempre ang solusyon po dyan ay tayo mismo. Huwag tayong pauto sa mga politiko. Meron dyan sa ating lugar, sa alimbawa sa inyo, ilan ba, ba yung pamilyang namumuno dyan sa inyo? Alimbawa sa Las Piñas, mga Bilyar Aguilar lang lagi dyan. O sa Makati, laging Binay, wala na halos makalusot na iba. Sa mga probinsya, lalo na. Sa Davao City, mga Duterte, mahigit 30 taon na. Sa Senado, pabalik-balik din yung mga Revilla, yan nga, Estrada, Lito Lapid, Tolentino babalik uli. So yun po, political dynasty, nasa atin po mga kamay yan. Sa pagboto natin, huwag kayong pauto doon sa mga kandidato sinasabing, binoboto kami, nagsisilbi kami, gusto kami ng mga tao. So yun, nasa inyo pong mga kamay, mga botante, nasa ating mga kamay, botante. Kahit po hindi pa na ipapasa yung batas sa anti-dynasty, wala tayong maaasahan sa ating mga politiko, sa ating mga pinuno na ipapasa ang batas na yan. Kasi 1986 pa yung ating constitution, 1987 I think, ilang taon na yan, 97, 2007, 2017, tagal na 30 years plus na, 37 years na wala nangyayari, lalo tayong walang aasahan ngayon sa mga naupo. So yun nga, muli inuulit natin, nasa ating po mga kamay, wala po yan sa antas ng pinag-aralan, basta ang alam natin, yan po ay hindi maganda sapagkat ginagawa ng hanap buhay, ginagawa ng hanap buhay ng pamilya, bisnegosyo ng pamilya, ang pag-upo sa pwesto. Hindi na nagbabanat ng buto, gaya nga na sinasabi ni Presilapid nung araw, hindi na nagbabanat ng buto, naupo na, ipinasa sa anak, ipinasa sa apo, ipinasa sa kapatid, kung saan saan, palitan, minsan mag-ama, mag-ina mismo naglalaban. So yun po, kayo mismo magpasya sa eleksyon, huwag iboto yung magkakamag-anak na yan, huwag iboto yung mga pabalik-balik sa pwesto. Subukan nyo po ang iba para mapalitan ang mukha. Ang mukha sa inyong siyudad, ang mukha sa Senado, ang mukha sa lower house, marami pong pagpipilian at mas marami po ang mas magagaling kaysa mga nakaupo at babalik-balik na lamang sa pwesto. Ayan po, ilagay natin sa ating mga kamay ang paggawa ng batas dyan sa political dynasty.
ay ilagay po natin at yan po is pamagitan ng ating pagboto. Yan, pumili ng maayos, huwag piliin yung mga pamilyang sabay-sabay nagtatakbuhan at ginagawa ng negosyo ang kabangbayan ng Pilipinas. At huwag ko kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na kayo ay bobotante or bobong botante. Hindi totoo yun. Yan eh, lahat tayo ay may talino at kayo matatalino. Hindi nga lang nagagamit minsan dahil tayo nabubulagan. So, kahit po kayo ay petty cab driver, cigarette vendor, or kung ano man na yung trabaho, street sweeper, yan. Ikaw man ay abogado, ininyero, arkitekto, o kung ano man, wala ho yan sa antas ng pinag-aralan. Yan po ay common sense lang ang kailangan natin. Yan, halimbawa, ilang taon ka na ba sa mundong ibabaw mula ba na ikaw ay isilang? Ay gumanda ba iyong buhay dahil sa mga politiko, sa mga kandidato dyan sa inyong lugar o sa national level, o ikaw ay medyo gumanda ang buhay dahil ikaw ay nagsariling sikap? Ayan, oh. So, yun po, hindi po masasabi na ang isang tao ay bubutante talaga. Hindi po lang natin nagagamit ng wasto ang ating sentido común. So, saan ka mang antas ng lipunan, ikaw man ay nasa liblib, ikaw man ay nasa pinakalaylayan ng estado ng ating pamumuhay, ikaw pa rin ay may angking talino para pumili ng mas maayos na kandidato at hindi kailangan na ikaw ay pabola. Oh, yung mga nagsasabing sila yung magsisilbi, nagmamalasakit, ay nagmamalasakit po mga sa kanilang bulsa, sa kanilang tiyan, sa kanilang pamilya, sa kanilang kabuhayan. Yan po ang tunay nilang pinagmamalasakitan. At yung kanilang ginagamit na perang pantulong sa inyong patapal-tapal, yan naman ay galing din sa buwis nating lahat. Yan, kaya po tayo ay maging matalino sa pagboto. Huwag nang iboto yung magkakamag-anak na sabay-sabay na tumatakbo, palitan ng palitan kada election season. Wala naman nangyayari. Tayo pa rin ay patuloy sa ating pagsikap. Hindi naman gumaganda ng ating buhay kung hindi tayo magsariling sikap. Higit sa lahat, hindi po tayo dapat maging panatiko. Yung kahit anong mangyari sa isang kandidatong ating sinuportahan, kahit may mga investigasyon na naglalabasan tungkol sa kanyang mga anomalyang ginawa, ay tayo tikit mata pa rin as sumusuporta sa kanya. Yun po ang isang sagisag ng isang panatiko. Huwag po tayong ganoon na tayo nag-iidolo na parang dinidiyos natin ng isang politiko na kahit ano na yung nagbubulat lahat na naglalabasan ng investigasyon, ang mga kapalpakang pinaggagawa, ang mga pangurakot na pinaggagawa, nagsusumigaw ang mga ebidensya, tayo po pikit mata pa rin. Huwag po tayong maniwala sa mga vloggers na pinagagandang imahe nitong mga politikong kahit bagsak na ang ika nga, at kahit bistado na bagsak na ang imahe, bistado na pangurakot, yan po ay mga nagbabayad sa mga vloggers. Kaya yung mga vloggers pinupuri pa rin. Huwag po kayong maniwala sa mga vloggers na ito. Yan po, kalimitan ay mga bayaran po yan. Paganahin po natin ang ating sentido común or common sense. Huwag pong maniwala dito sa mga vloggers na ito na dinidistort ang katotohanan. Yan po ay mga binayaran. Nakikita sa Facebook, mga trolls, pinupuri kahit nagsusumigaw na ang mga ebidensya sa rakot, pagpatay ng tao, kung ano-ano. Ay yan po ay pinupuri ng mga vlogger. Gaya na sinabi po sa inyo, yan po ay mga binabayaran at yan po talaga ay pinupondohan. Yung budol ng mga kandidato, yan ay talagang totoo yan at talagang nabibiktiman niya kahit sino, regardless of your educational attainment. Kahit paano pinag-aralan mo, kahit may pinag-aralan ka man wala, mabubudol ka talaga. At ako mismo, ako'y nabudol mismo talaga, ako'y bumoto. Pero ako, sabihin natin, kay Duterte, tayo sumuporta rin dyan. At kaya lang ako ay nahimasmasan after 2 years, 2018, ikaw teka, may mali na nangyayari. So yun, yun ang kaibahan ko. Kaya hindi ko masasabi niyo, kaya hindi ako panatiko, pwede kong sabihin. Kasi ako ho ay marunong bumitaw. Ay sana'y tayo lahat ganyan. Sana'y lahat tayo marunong bumitaw. Pag meron ng mali, ayan, ganyan po yan. Huwag tayo maging panatiko. Hindi naman masama mabudol wala namang perpektong tao kasi yan ay nasa ating perception o tayo naniwala na budol. Ang masama yung nagbubulat-lat na yung katotohanan na tayo pala yung nagkamali, tuloy pa rin tayo, panatiko na ang tawag doon. Pero yung nabudol ka, nahimasmasan ka, yun ang dapat ikaw ay gumising. Pero yun yung nabudol ka na, nagbulat-latan ng ebidensya na ikaw ay talagang nabudol, na ikaw ay pinagmukhang tanga, na ikaw ay nagmukhang gago, na ikaw ay nagmukhang engot, nagmukha kang bopol, nagmukha kang bobo, ay tuloy ka pa rin. Daroon ka pa rin sa kumunoy, ay walang pag-asa yun. Huwag tayong maging panatiko. Panatiko na ang tawag doon.
At yun man nagsasabing, sabi ko na sa iyo, mali yung ibinuto mo hindi, panati ko rin siya. At yung kanyang pagboto doon, hindi dahil si tama, kundi bumoto siya doon sa isang kandidato, dahil panati ko rin siya. At kung nanalo yun, hindi rin natin sure kung tama rin ang pagboto niya. So, muli, ang maganda dyan, pag ikaw ay nagising, abay, huwag ka na uling matulog, magtulog-tulugan. Pagka nagising ka sa katotohanan, ay huwag na pumunta sa malian, huwag nang manatili sa kumunoy at sa putikaan.